Mapagpalang buhay po sa ating lahat mga ka-worship. Kamusta na po kayo? Welcome sa atin pong usapang Born Again. Ako po ang inyong kapatid sa Panginoon, Brother Dong Galang, at ngayon ay tatalakay na naman po tayo ng isang paksa sa Bible na ngayon po ay ating pagbubulay-bulayan. Halina't samahan niyo po ako sapagkat ang ating pong pag-aaralan ngayon ay may kinalaman po sa magkapatid na kung saan ito po ay malapit sa puso ng ating Panginoong Hesus. Sila po ay tatlong magkakapatid, pero sa kwentong ito, yung dalawang babae lang muna ang pagtutuunan natin ng pansin. Ang pamagat ng atin pong tatalakayin ay Jesus at Home with Martha and Mary. Ito po ay hango sa Luke chapter 10 verse 38 to 42. Kaya halina, samahan niyo po ako at makipagbukas po kayo sa akin at buksan po natin ang aklat ni Lucas. Ang pangkat po ay 10. Magsisimula po tayo sa 38, magtatapos po tayo sa 42. Ang importante po ay sama-sama po natin pag-aralan ang nakalagay po sa banal na kasulatan. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. And she came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me." And then verse 41 and verse 42 it says, "Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. But one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her." Diyos po ang magpapala sa bahaging ito ng banal na kasulatan na atin pong pag-aaralan. Sa kwentong ito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naglalakbay. At sila po ay napadako sa Bethany. Ito po ay maliit na village lang, malapit sa Jerusalem, at malapit din po ito sa Mount of Olives. At sa Bethany na kung saan dito po nakatira yung magkakapatid na Lazaro, Martha, at saka si Mary. Binuksan po ni Martha ang kanyang tahanan para sa ating Panginoon at sa kanyang mga alagad. At dahil nga sa tinatawag na warm hospitality na alok ni Martha sa ating Panginoon, nag-prepare po siya ng mga pagkaing isa-serve kay Jesus at saka sa kanyang mga alagad. Kaso merong konting pangyayari, hindi inaasahan. Atin pong balikan ang buod ng kwentong ito at verse by verse po, isa-isahin po natin ang mga naging kaganapan. Anyway, maiksi lang po ito. Verse 38, 39, 40, 41, saka 42. 5 verses lang. Okay? Ang nakalagay po sa verse 38 ay ganito. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. So lumalabas si Jesus at ang kanyang mga disciple ay naglalakbay. As I have said, ito po ay nasa lugar ng Bethany. Alam po ninyo, marami po akong nalaman sa mga nagtuturo ng Biblia, sa mga tinatawag na scholars po, na si Jesus gustong-gusto niya pumunta sa Bethany. Kung papipiliin daw natin, di umano si Jesus kung Jerusalem o Bethany, ang pipiliin ni Jesus ay Bethany. Bakit hindi Jerusalem? Kasi sa Jerusalem po nire-reject siya eh. In fact, pinagtatangkaan ang buhay niya. Pero sa Bethany po, may pagtanggap sa ating Panginoon. At ang isa sa tumatanggap dito yung magkakapatid. Si Lazaro, si Martha, at saka si Mary. So, dito po, kitang-kita po natin sa verse 38 na Martha opened her home to him. Basahin po natin yung 39 at ang mga sumusunod. She had a sister named Mary, who sat at the Lord's feet listening to what he said.
So sa eksenang ito, okay, nasa loob na sila Jesus. At nandoon ay nagtuturo na si Jesus sa loob ng bahay ni Martha. At sa kwento, si Martha ay may kapatid, si Mary. At syempre, bunso ito, no? At si Mary po ay nakikinig sa paanan ng ating Panginoon. Matamang nakikinig, seryosong makikinig, inaalam, hinihimaymay, at talagang gustong matuto sa ating Panginoon. Verse 40, ang sabi rito, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. And then she came to Jesus and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. So lumalabas po ay parang nirebuke ni Martha si Jesus ayon dito po sa verse 40. At sinasabi niya, don't you care? Hindi mo ba pinag-aalala na pinabayaan ako ng aking kapatid? Okay? Na mag-isa lang ako sa kusina at nagpe-prepare ng kakainin ninyo? Sabihin niyo sa kanya, tulungan ako. Di ba? Lumalabas po, yan po yung nakalagay na kwento eh. Pero sa verse 41 at saka sa verse 42, ang sabi po ay ganito, magilaw na magilaw dito si Jesus. So sabi niya, Martha, Martha, the Lord answered, you are so worried and upset about many things, but only one thing is needed. And Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. So yun ang kwento. Ano po yung mga bagay na dapat natin makita sa kwento, mga ka-worship? Okay? So, Martha opened the door for the Lord. And apparently, Jesus was with his disciples po. So, lumalabas, si Jesus plus disciple, 12. So, 1 plus 12, 13. 13 kagad ang papasok sa bahay. Kung halimbawang RC ang ipiprepare mo at bawat RC ay 3 o 4 ang iinom, aba, bibili ka agad ng 3 bote. O kundi 4. Kasi pag 3 bote lang baka mabitin. 13 sila eh, di ba? So, yun po yung wala, malikot lang po ang utak ko, pasensya na kayo. No? So, lumalabas kung magpapasodri siya, mahina 4 na bote ng RC dyan, di ba? Okay, according sa biblical history, okay, itong magkakapatid may kaya sa buhay. Nabasa ko, kumbaga parang maaaring hindi mayamang-mayaman, pero nabasa ko na sila po yung maalwan. May sinasabi. Isa yan sa ilalagay natin dito. Lagay natin na Lazarus, Martha, and Mary may kaya sa buhay. Okay. Pangalawa, nabasa ko din po, according this sa biblical history, na ito daw mga kapatid ay ulila na sa tatay at nanay. Kumbaga ulila na silang lubos. Tapos sila magkakapatid na lang talagang sama-sama. Okay? At wala na silang mga magulang. So maaaring Lazaro, panganay, Martha, gitna, Mary, bunso. Or pwede rin namang Martha, panganay, Lazaro, gitna, tapos si Mary ang bunso. Hindi ko kasi alam kung ano talaga yung pagkakasunod-sunod. Pero sa kwentong ito, wala kayong makikitang Lazaro. Di ba? Siguro nasa trabaho or nasa negosyo at nag-aasikaso ng mga oras na yun. Okay? At ang isa po sa kagandahan sa mga magkakapatid na ito, lahat po sila, si Lazaro, si Martha at saka si Mary po, ay mga tagasunod ni Jesus. Sila po ay mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. At balikan natin yung situation na nagaganap. Dahil nga marami sila, medyo may karamihan, 13, aligaga si Martha sa preparations. Okay? Maaaring i-conclude natin na may kasama man si Martha, kaya palibasa maraming ipiprepare. Kung may dalawa siyang kasama, nakatulong na kasama niya doon,
ay parang kulang ang manpower sa kusina para magampanan ng lahat ng ipagluluto na dapat ma-serve on time. Di ba? Mas worse kapag halimbawang si Martha lang ay mag-isa at lahat ng katulong niya wala. Okay? At lahat siyang hiwa, siyang tadtad, siyang gisa, di ba? Mahirap yun. Okay? At meron siya pwedeng asahan. Siyempre, kapatid niya, nandoon din naman. Kaya lang nasaan? Nandoon kasama ng mga disciple nakikinig sa ating Panginoong Jesus. At hindi naman nalalaman na si Martha pala ay masama na pakiramdam, masama na ang timpla dahil wala siyang kasamang tumutulong sa kanya or kinakapos siya ng kalakasan para gampanan ang lahat ng gagawin na para naman sa atin din namang Panginoon. Ito ay para sa Panginoon. Yung para sa akin, kung may nakakaalam lang at may nakakakita lang sa situation, may tutulong. May tutulong. Kasi ang mga disciple naman ni Jesus, nag-aantay lang naman ang utos yan kay Jesus eh. O baka nga nag-aantay lang yan ng signal. Okay? Or, baka pag nakita talaga nila na hirap si Mary, baka tumayo na yun, kusa. Okay? Eh, ang problema, walang nakakaalam kasi sa situation ni Martha sa kitchen. Okay? Na kung tutuusin ay kaya at maaayos ang situation kung lahat ay nailagay sa tama. Kung may tumulong, may nag-assist, nag-extend ng help, everything. Okay? Pero sa kwentong ito, mabilis po kasi yung pangyayari. Halimbawa, yung pagdalaw po ni Jesus ay biglaan at, Panginoon, saan kayo punta? Doon. Ay, pasok muna, pasok. Ayan, pag pinapasok mo biglaan at biglaan ka magpe-prepare, aligaga ka talaga. Okay? Eh, palibasa, wala namang kamalay-malay ang lahat na hirap na pala si Martha sa kanya mga ginagawa. Eh, eto namang si Mary, ang sabi ng Bible, Mary sat at the Lord's feet and listening to what the Lord Jesus is saying. Nakikinig si Mary kay Jesus. Alam nyo ba, bawal ang ginagawa ni Mary. Okay? Bawal yan. May dalawang ipinagbabawal na ginagawa ni Mary noong mga oras na yon. Bawal number 1. Bawal kasi sa kalipunan ng mga lalaki, hindi pinapayagan makisalo ang babae. Eh si Mary ay babae. Okay? So lumalabas dito sa kalipunan ng mga lalaki, nandoon pa siya sa gitna, nasa harapan pa ng Panginoon, bawal yan. Bawal. Okay? Bawal number 1. Bawal number 2. Bawal sa kalipunan ng mga matatanda, ang bata nakikisali. Bawal yan. Bawal po yan, mga kapatid. Hindi pinapayagan ng mga batang kagaya ni Mary na makinig sa pinag-uusapan ng mga matatanda. Okay? Lumalabas po, mga kapatid, dalawa po ang violations ni Mary. Si Mary ay nakikinig dahil siya ay babae, tapos si Mary ay nakikinig dahil siya ay bata pa. Sa kalipunan ng mga lalaki, sa kalipunan ng mga matatanda. Naintindihan niyo po ako, mga kapatid. Pero ang dahilan kasi nito, wala kay Mary yun eh. Hindi niya yung iniintindi, yung mga bawal-bawal. Basta siya, seryosong nakikinig sa ating Panginoon. At lumalabas, mataimtim niyang pinakikinggan ang lahat ng sinasabi ng Panginoon. Maaaring kasi, bihira kasi sigurong dumaan si Jesus sa kanila, at lalong bihirang pumasok si Jesus sa kanila, or sanay naman sila na dumadaan talaga si Jesus sa kanila, at kultura niya na pag nandiyan si Jesus ay nakikinig siya. At gusto niya na makinig sa ating Panginoon. Maraming possibility po eh. Marami. Pero kahit na bawal, pwede natin tanong, ba't wala nagsita kay Mary?
Paano naman siya sisitahin? Siya may-ari ng bahay. Halimbawa, mag-aatip yung mga disciple na, Mary, kasi usapang matatanda ito Saka usapang mga lalaki. Bata ka pa sa kababae, kaya hindi ka pa pwede. Pwede ba doon ka na muna at huwag kang makisali sa usapan namin? Kasi hindi ka nabibilang dito. Hindi magyayari yan mga kapatid. Dahil baka sagutin ni Mary yun. Ganon. Bahay namin to Ikaw kaya ang umalis. Baka paalisin pa niya yung mga disciple, di ba? Well, anyway, sa kabuuan, nandoon si Mary nakikinig. Okay? At walang question. Walang nakakaalam na may situation si Martha. Walang nagke-question naman sa pakikinig ni Mary. Okay? Si Martha, hindi siya nakatiis. Dahil hindi niya maasahan si Mary na tulungan siya. At nandoon si Mary nakikinig kay Jesus. So, anong ginawa ni Martha? Ayon sa verse 40, sabi dito, but Martha was distracted by the all preparations that had to be made. Ang daming gagawin. Ang daming dapat tapusin. Ang daming dapat ihanda. Ang daming dapat i-prepare. Yung pinaghugasan. Di ba? Magbakit typical na Pinoy, di ba? And she came to Jesus. Yes, Martha came to Jesus and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Alam mo rin yung tawa-tawa talaga ako dito pag binabasa ko to. Bakit po? Sapagkat, yung eto si Martha, eto si Jesus, si Mary na dito sa gitna. Tapos lumalabas, ang talagang pinagwikaan ni Martha ng ating Panginoon. Panginoon naman, sabi niya, busy ako. Si Mary nakikinig lang dito. Pagsabihan niyo si Mary nandito sa tabi ko. Sa loob-loob ko lang, bakit hindi kaya, Martha, nandiyan na pala si Mary. Ba't di na si Mary kausapin mo? Di ba? Naalala ko tuloy yung kwento na yung mga nag-aaway na tatay, tapos may anak sa gitna nakikinig. Sasabihin nung tatay, gantagin tatay, Takyo, sabihin mo sa nanay mo, alis na ako. Hindi ko na matiis ang pag-uugali niya. Okay? Opo. Nay, sabi ng tatay, aalis na daw siya. Hindi raw niya matiis pag-uugali mo. Ganon. Sabi mo sa kanya, ako rin. Umalis siya kahit kailan niya gusto. Apo, tay, umalis ka raw kahit kailan mo gusto. Ganon. Aalis ako ngayon din. Hindi ko na siya susustentuhan. Bahala siya sa buhay niya. Sabihin mo yan. Sabihin mo. Apo. Nay, sabi ko ni tatay, pag alis niya wala daw ako sustento. At pinapasabi niya po yun. Ganon. Sabihin mo sa tatay mo, hindi ko kailangan ang sustento niya. Damo mo siya. Tay, sabi ng nanay, hindi niya raw kailangan ng sustento. Damo raw mo kayo. Ba't ako huli na-irita yung bata? Sabi niya, ba't hindi ko kayo mag-uusap ng dalawa? Sabi niya, ba't na huli ang ending? Yung bata na-distract, na-inis. Sabi niya, magsilayas kayo, pinalayas yung tatay at nanay niya. Totoo. Ewan ko kung alam niyo yung kwento. Well, anyway po, joke lang, pang-crack lang dito sa kwento ito. Sipin niyo po, babalikan natin si Martha. Si Martha po, sinasabihan niya si Jesus. At si Jesus naman po nakikinig lang. Hindi naman kumikibo. Okay? Kaya sabi ni Jesus sa kanya, Martha, Martha, masyado kang aligaga. Masyado kang naaabalahan. Sabi niya. Pinili ni Mary ang tama. Okay? You are so worried. You are so upset about many things. But one thing is needed. Mary has chosen what is better. Pinili niya yung tama. Martha, it will not be taken away from her. Hanggang doon. Dito lang po nagtapos yung kwento, mga ka-worship.
At hindi na siguro na dapat nating malaman pa kung paano naging kinatnan ng kwento, no? Well, anyway, being disciples, being followers of the Lord, alam ko, natatanggapin ni Martha mga binitawan ni Jesus na ito. Kasi mahalaga si Jesus para kay Martha. Alam ko po, kaya kong patunayan niya sa mga ibang pag-aaral natin, marami ring nalalamang salita ng Diyos si Martha na natutunan sa ating Panginoon. Alam ni Martha na si Jesus ang nagturo about the resurrection. Okay, hayaan niyo po, tuturo ko po sa susunod. Okay? Well, 5 verses lang naman po ito. At subukan nating tignan ano yung mga aral na natutunan natin sa kwento. What are the lessons that we can learn from the story? Okay? Since there are 3 major characters, Martha, Mary, and Jesus, it's proper na doon na tayo tumingin kung ano yung aral na matututunan natin base dito sa 3 character. Unahin natin si Martha. Okay? What are the things that we learn from Martha? Tandaan natin na sa verses na ito, sa 5 verses na ito, yung verse 40 ang nagsasabing that Martha was distracted by all preparations that had to be made. Alam po ninyo, yung ginagawa po ni Martha ay para naman talaga yan sa ating Panginoong Jesus. Kaso nga lang, nasa sala si Jesus, nagtuturo. At walang kamalay-malay si Jesus at ang kanyang mga disciples sa sitwasyong nangyayari kay Martha sa kusina. So ano po ang dapat nating makita dito? No? What are the lessons that, or what is the lesson that we can learn from Martha? Write this down. Doing for the Lord is good, but doing with the Lord is the best and the proper thing to do. Ulitin ko. Doing for the Lord is good, but doing with the Lord is the best and the proper thing to do. Madami pong ganyan. Mga Martha sa ating panahon. Ako mismo po nakaranas ng ganyan eh. Inimbitahan ako. Okay? Medyo yayamanin yung nag-invite sa akin na ka-sister sa church. So, pumunta po ako doon sa araw ng amin pong pagtitipon para mag-Bible study. Dumating yung mga ilang kakilala ko nakapatiran sa church. At may iba pa na dadalo na hindi ko kakilala. Tapos pagdating ko para magsimula na kami, siya namang pasok niya sa kusina para magluto. Na habang ako ay nagtuturo, siya po ay nagluluto. Nung tapos na akong magturo, tapos na siyang magluto. At pagkatapos sabay labas ng kanyang pagkain, inihanda niya naman para sa amin. Kaya lang ang kapatid ko ito, unlike Martha, hindi siya na-distract. Gusto niya yung ginawa niya. Wala siyang kinwestiyon doon. Okay, kumbaga parang okay lang sa kanya na hindi makinig basta nandoon kayong lahat sa kanyang tahanan, binuksan niya ang Bible study. Kaya lang on my part, bilang isang tagapagturo, kaligayahan ko na yung mismong may-ari ng bahay na nagbukas para sa akin, ang siya mismong makikinig. Eh kasi yung mismong may-ari siya hindi nakinig, tapos ibang tao nakinig, di ba? Eh ang salita ng Diyos po'y mahalaga. Ang nangyari, yung mga nakadalo, nakapakinig na ng salita ng Diyos, nakakain pa. Siya nakakain lang nung niluto niya, pero hindi siya nakapakinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid, bigyan niyo po ng halaga. Ang mga bagay na kung saan ang ginagawa natin, dapat kasama ang Diyos. Okay? Marami kasi tayong kiniklaim na, hindi, Brother Dong, this activity is for the Lord. For the Lord. For the Lord, yes. Eh, kaso ang problema, kapatid, dapat hindi lang basta for the Lord. Dapat with the Lord. Kasi kung ginagawa mo lang ito para sa Diyos, kita niyo yung nangyari kay Martha. Subukan niyo siyang kausapin. Ba't siya nagluluto? Ano sasabihin niya? Para sa Panginoon to. Para sa Panginoon.
Ba't ka nagalit sa Panginoon? Diba? Para sa Panginoon, pero nagalit ka mismo sa Panginoon. Kasi nga, ang nangyayari, yung activity for the Lord, pero hindi activity with the Lord. Ito natutunan ko po kay Pastor Ed Lapis. Ang ganda nung sinabi niya. Sabi niya, Church, listen to this. Do not equate activity for achievement. Nagulat ako. Sabi ko, ganda naman ang bitaw. Huwag niyong i-equate ang inyong activity sa inyong achievement. Hindi porket may activity kayo, may achievement kayo. Yung bang para bang meron kang nagagawang para sa Panginoon, akala mo i-credit sa iyo ng Panginoon yon? Hindi. Hindi. Imagine, Thursday, ang church nyo ay nag-grocery ng pagkadami-dami. Friday, nirepack ninyo para maging pang-ayuda. Saturday, sabay-sabay kayo nagpunta sa isang malayong lugar, sa isang bundok na kung saan tawag ninyo ay outreach, mission, etc. Tapos ay nagpahayag kayo ng salita ng Diyos. May dala nga kayong portable na karaoke. Nagkantahan, niyaya ang mga tao sa tulong ni chairman ng lugar na yon. Daming taong dumalo. Okay? Tapos, yung pastor ay nagsalita. At pagkatapos ay nagpatanggap. Pagkatapos magpatanggap, eto na. Kung yayamanin pa, nagpakain pa kayo ng pansit. At hindi sila umuwi nang wala silang ayuda. Binigyan niyo sila ng ayuda. Sila ay napagpala ng pansit. Sila ay napagpala ng grocery. Ang tanong, napagpala ba sila ng Diyos? Diba? Imagine, 3 days ang preparation for the Lord. Thursday, Friday, Saturday. At pagkatapos sa kabuuan ng activity ito, doon sa mga dumalo, meron bang nataniman ng salita ng Diyos? Meron ba talagang totoong nakakilala sa Panginoon? Diba? Wala. Nasarapan. Subukan niyong bumalik, aantayin kayo ulit. Pero, bumalik kayo na wala kayong dala, madidismaya sila. Pero babalik kayo na may dala, alas 4 dating nyo, alauna pa lang nandiyan na yan. Bakit? Dahil ang dinadala ninyo ay para sa kanilang laman at hindi para sa kanilang mga espiritu. That is activity only for the Lord, but that is not with the Lord. Do not think that since you are doing this for the Lord is with you. Mali po. Isipin niyo po yan maigi. Baka matulad lang kayo kay Martha na sa bandang huli, ipinamulat sa kanya ni Jesus na mas mahalaga ang salita ng Diyos. Na kung saan, yun ang ginagawa ni Mary. Diba? So, yan po ay bagay na kung saan ay dapat po ay maintindihan natin. Kasi, ang ending nito, madidistract si Mary. Na-distract siya eh. Okay? Puro ministry, maaawa yan sa sarili niya. Kaya ikaw, na tatambakan mo ang sarili mo ng marami kang ministry, bandang huli, maawa ka sa sarili mo, sabihin, ako na lang lahat gumagawa dito sa church. Wala nang tumutulong sa akin. Tapos bandang huli, baka pati ang church sisihin mo, baka pati ang Diyos sisihin mo, at pag dumating sa punto na yun, hindi ka nadadalo. Bakit? You are being distracted by so many things. Hindi importante yan para kay Jesus. Hindi importante. How about Mary? What are the lessons that we can learn from Mary? Sabi sa verse 39, she had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. Mary
is listening to what Jesus is saying. Mary is listening to the Word of God. Yan o ngayon. Bakit? Why is it important for Mary to listen to the words of Jesus? Kumbaga, i-paraphrase natin. Why is it so important for Mary to listen to the Word of God? Mga ka-worship, ang kahalagahan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ito ay base po sa akin na karanasan ko at kaalaman na natutunan ko bilang isang lingkod ng Diyos. May 4 kang bagay na makukuha pag nakikinig ka ng salita ng Diyos. Okay? Number 1, knowledge. Pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, magkakaroon ka ng kaalaman sa salita ng Diyos. Malalaman mo ang Word of God. Number 2, wisdom. Pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, magkakaroon ka ng karunungan galing sa salita ng Diyos na mai-a-apply mo sa buhay mo. You could just imagine, sa pakikinig mo ng salita ng Diyos, may knowledge ka na, may wisdom ka pa, at hindi magtatapos doon. Kasi meron pang 3 and 4. Ano yung 3? Kapag ikaw ay nakikinig, you are listening to the Word of God, magkakaroon ka ng revelation. Yes, revelation. Sa Tagalog, kapahayagan sa salita ng Diyos. So lumalabas, ano ang importance ng kapahayagan? Kaya tinawag itong kapahayagan, nakatago kasi ito. Nakakubli, nakalihim, hindi nakalantad na maaaring matanggap ng kahit na sino. Pero mabubuksan ito at nabibiyayaan ito yung mga taong seryosong nakikinig ng salita ng Diyos. Nagkakaroon sila ng kapahayagan. So meron ka ng knowledge, kaalaman, wisdom, karunungan, revelation, kapahayagan, at ano ang pang-4? The moment you listen to the Word of God, and this is number 4, you will learn the truth. Yes, truth. Katotohanan. The moment na nalaman mo naman ang katotohanan ito na galing sa salita ng Diyos, ay siyang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Sabi nga sa John 8:32, you will know the truth, and the truth will set you free. Yun na sinabi. Okay. So, balikan natin. What are the lessons that we can learn from Mary? That Mary, who sat at the Lord's feet listening to the Word of God. 4, knowledge, wisdom, revelation, and truth. Diba? How about Jesus? What are the lessons that we can learn from our Lord Jesus? Tandaan po natin dito that Jesus understands the value of what Martha had been doing. Pinapahalagahan, nauunawaan, naiintindihan ni Jesus na ang ginagawa naman talaga ni Martha para sa Panginoon. Kaya nga kahit ganoon ang mga salitang binitawan ni Martha sa kanya, malambing pa rin si Jesus na nagsabing, Martha, Martha, hindi ako napunta dito sa inyo para sa pagluluto mo. Napunta ako rito para sa inyo. Bagamat mahalaga ang kaloob mo, pero mas mahalaga pa rin sa akin ay ikaw. Ikaw at si Mary ang ipinunta ko dito.
Yun ang dahilan kung bakit ako pumapasok dito sa bahay nyo. Dahil tanggap nyo ako, tanggap nyo ang salita ko. Yung ginawa ni Mary, tama yung ginawa niya. Ang pakikinig niya, hindi ko alisin sa kanya. Martha, gusto ko makinig ka rin eh. Makinig ka ng makinig ng mga salita ng Diyos. Kasi mahalaga yun. So lumalabas ang aral na matututunan natin kay Jesus. Hindi sa pinapaboran niya si Mary over Martha, kung hindi ang pinapakita ni Jesus dito ay ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Bakit po? Sabi ni Jesus, "Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away." Matthew chapter 24 verse 35. Langit at lupa mawawala, pero salita ko, hindi yan mawawala. Alam nyo, kung tutuusin, ang dapat lang talaga nating panghawakan ay ang salita ng Diyos. Bakit? Lahat mawawala, pero ang salita niya, hindi mawawala. So ano panghahawakan mo na hindi mawawala forever? Di ba ang kanyang salita? Yun ang nais i-drive ni Jesus. Hindi lang kay Martha, kundi para sa ating lahat. Okay? Tandaan po niyo ito mga ka-worship. Bagamat sinabi ni Jesus na ang ginawa ni Mary ay tama, pero hindi pa rin sinabi ni Jesus na ang mga ginawa ni Martha ay mali. Wala siya sinabi. Kasi alam ni Jesus kung saan nanggagaling si Martha at nauunawaan niya yun. Ang nais lang ni Jesus ay may tama at mailagay sa ayos ang lahat. Sa totoo lang po, sa ating panahon, ang ministry ay maganda. Pero mas maganda kung ang pinakapangunahing dahilan nito ay si Jesus mismo. Siya ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod. Siya ang dahilan kung bakit involved tayo sa ministry. Dahil kung baka puro ministry lang, mahihirapan ka lang, mapapagod ka lang, madidiscourage ka lang, maaawa ka sa sarili mo. Ending, tumalikod ka na lang. Hindi mo pwedeng panghawakan yan. Ito po ang tandaan ninyo bilang pang-ending ng mensaheng ito. Dalawang bagay lang na dapat yung pakatandaan bilang mananampalataya, bilang lingkod ng Diyos. Sulat ito. Number 1, kailangan ninyong patuloy na mag-aral at nang sa gayon ay lumago kayo sa salita ng Diyos. Pangalawa, kailangan ninyong patuloy na magdasal nang sa gayon ay samahan kayo ng Espiritu ng Diyos. Mag-aral, magdasal. Magdasal, mag-aral. Kapag ang dalawang pangunahing pangangailangan natin ay nagagampanan natin, ang pag-aaral at ang pagdadasal, pagdadasal at pag-aaral, mga ka-worship, tandaan nyo to, hindi ka magbabackslide. Kapag patuloy mong taglay ang aral at dasal, hindi ka magbabago sa Panginoon. Aral at dasal. Dasal at aral. So, yun lamang po mga ka-worship. I hope na kayo po ay napagpala ng mensaheng ito na ngayong araw ay naging topic natin, naging paksa ng ating pag-uusapan.
Maraming salamat sa panahon na inilaan nyo sa akin. At muli sa pangalan po ng Usapang Born Again at ang church namin, ang Jesus Heart of Worship Church, ako po si Brother Dong Galang na pansamantalang magpapaalam. At hayaan nyo, sa mga susunod ay marami pa ho tayong pag-uusapan. At ngayong oras na to, panalangin ko sa Diyos na kayo po ay patuloy na pagpalain, samahan, gabayan, at patnubayan. Maraming salamat po. Ako po'y magpapaalam na. Bye-bye! Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.